Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube, dito man sa ating bansa o nasa ibayong dagat. Meron din po tayo sa ating Facebook ha. So dahil nga social media na tayo, everywhere in the world mapapanood nyo na po ang ating abogado de Campanilla. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Narito na ang ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, yun na nakakatuwa ngayon, Attorney. Oo. Imagine, hindi lang tayo nationwide, worldwide. At saka, hindi kagaya nung araw, kapag ikaw ay nanonood ng telebisyon, at hindi mo inabutan ang programa, Tama. hindi mo na siya mapapanood. Ngayon, Unless may recorder. Oo nga. Ano tawag doon? Betamax. May Betamax. pwede bang ang iyong BCD? Ako BCD na. VHS. Pero ngayon, Betamax. pero ngayon po, maski hindi wala kayo nung inere namin, Yes. pwede pa rin ninyong ma-access Yes. yung recorded episode. Yan. At ang maganda naman po sa ating programa, timeless tayo. Hindi dahil sa ngayon napapanahon o ano, hindi. Kasi ang mga questions natin nangyayari sa araw-araw na buhay ng tao. At ang mga nakikinig po dito nakaka-relate. Correct. Totoo Doon sa yan. mga sinasagot naming mga text messages. Yan. Nakaka-relate din sa luto niya. Luto? At saka, di ba mahilig ka magluto? Oo, nagluto ako kagabi. Ano niluto mo? Binagoongan. Baboy. Siyempre, meron bang binagoongang baka? Wala yata nun. Ay, gusto ko yan. Binagoongang Binagoongang baboy. baboy. Na anong klase? Matamis? Maasi? Kasi may Hindi. bagoong na maalat. Kasi ako pagka pagka nagbibinagoongan kami, hindi kami naggumagamit nung lutong bagoong. So kayong gumagawa Hindi, ng sarili. hilaw na bagoong. Oo. Bibili ka sa palengke ng hilaw na bagoong. Na alamang? Na alamang. Okay, tapos? Tapos yun ang lulutuin mo kasama ng baboy. So, ikaw nagluto? Oo, yung iba kasi sino-shortcut nila. Hindi marunong magluto Bibili ng lechong kawali, ilagay mo sa ano? tapos isang bote ng bagoong. Oo. Pagsasamahin yan, binagoongan yan. Bakit? Masama ba? Hindi nga. Instant? Gusto mo chicharon, pwede rin. Di ba? Binagoongang Sarap. chicharon. Pero ako gusto ko sa binagoongan ko, matamis. Ikaw? Ayoko ng mata. Ayaw niya ng In fact, matamis. hindi ako naglalagay talaga ng asukal Sa luto? Sa luto. Ayoko ng matamis. Okay. Kasi kami Kapampangan matamis. Hindi nga naman lahat ng Kapampangan. Kahit naman yung... Kapampangan ng lola ko. Hindi, alam mo yung tosino. Sampulan ko na lang yung tosino, matamis yung sa amin. Kasi pagka hindi siya matamis, parang tapas siya. See? Diba? See? Ang tawag natin dyan sa tosino, burong babi. Ano na? Hindi mo alam? Hindi. Kasi yung baboy, babi. So yung Babi? tosino, babi. Di ba sa Kapampangan ng baboy, babi? Ay, hindi ko alam. Okay, ang babi. So yung meat ng baboy, binuro siya. Ang tawag doon, tosino. Basta kinakain ko yung... But tosino is a Spanish tosino. word. Ang ibig sabihin ng belly. Kapag tosino del cielo, Talaga. belly of the sky. Di ikaw na talaga matalino. Tsaka ikaw na mahilig magluto. Numbers please. Nagalit na. Ayan po, nakikita naman ninyo dyan sa crawler. Talaga to, Hindi na po kinakailangang i-memorize yan. Tingnan. Pagka-Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Oy, nakakatuwa ha. Dahil ngayong araw na ito, maraming hojeti. Oo nga, may mga May mga nag-hojeti, yung mga ating mga Diliman interns. College. Yes. And aside from just, observing, syempre, pinatitingin Alam na mo kung yung- kaya nilang gawin tong mga ganyan. Alam mo yung Dilimang College, member yan ng UCAL. Ano yung ukal? I think University College. Athletic League.
May Kasama din dyan ng ganon. CEO. Really? Oh, that's nice. So, palakpakan natin ang mga Ang membro mga ng Diliman UCAR. College. Yes. At yun nga. So, pag nagkamali sila, pagbibigyan natin. Oo. Estudyante ba? Siyempre. Oh, sige. Oh, eto na. Si Jessa, siya ay 29 years old ng Cavite. Ang kanyang tanong ay ito. Nasangla ng nanay ko ang titulo ng lupa namin noong 2017 sa halagang 50,000 pesos nang walang consent ng tatay ko at kaming mga anak. Kahit conjugal property pa ito. Naalaman lang namin ito makalipas ang ilang taon at ngayon ay natitirang balance na 30,000 ayon sa kanila. Yun na lang natitirang balance ng utang. Okay. Pumayag sana kaming tubusin na lang ito, pero ngayon ay humiling na sila ng karagdagang 50,000 interest dahil 9 years na raw na hawak nila ang titulo. Wala rin kaming kumpletong records ng payments at namatay na ang original na kausap ng nanay ko. Kaya anak na niya ang kausap namin ngayon. May legal ba kaming paraan para mabawi ang titulo at pwede bang i-contest ang sinisingil na interest na isangla? Sinangla. Okay. Pero kasi dalawa yung paraan ng pagsasangla. Yung isa ay isinusulat yung terms and condition nung sanglaan. Okay. Okay. Kapag ito ay nakasulat at nakasangla ang lupa, usually ang tawag namin dyan ay real estate mortgage. Okay. Naka-mortgage. Mukhang ito hindi. Ito mukhang hindi nakasulat. Mukhang walang nakasulat, mukhang sabi-sabi or something. Or Pero sulat na ano lang. i-deliver yung titulo. Oo. Okay. Usually, pagka movable, pledge ang tawag namin dyan. Okay. Parang ikaw ay nagprenda ng iyong alahas sa sanglaan. Yes. Okay. Ipinledge mo. Mm. Usually, ang nakalagay sa batas po kasi, ang isinasangla ng pledge ay movable property. Kapag immovable property ay kagaya ng lupa, Oo. sa Tagalog yan ay pag-aaring di natitinag. Lupa is hindi natitinag. Ay, syempre, sige Oo. nga, tinagin mo nga. Superman? Oo. Ngayon, o kaya yung isa naman ay movable property. Movable. Yung mga, Kasi mga muebles, di ba? Kotse. Naililipat mo yan. Oo. Oo. So, paano to? itong lupa ay, ang tawag namin dyan, unregistered. Hindi nga sila Mortgage, nag-register. kasi- I'm sure hindi na nakasulat sa titulo. Ngayon, Oh. ang problema dahil sa walang nakasulat, magre-rely tayo doon sa yung recollection ng kanilang ng mga parties na nagkasundo. Namatay na. Namatay na eh. Paano na? Di sasabihin niya, hindi naman po ganun kalaki yung sangla eh. Oo. Di ba? Okay. Pangalawa, sa batas kasi, para makasingil ka ng interest, dapat ang kasunduan sa pagbabayad ng interest ay nakasulat. Hindi nakasulat. Pag hindi nakasulat, Oo. ay hindi mo mapipilit ang isang nangutang na magbayad ng interest. So ngayon, sa sitwasyon niya, attorney, Anong problema, gagawin anong niya? gagawin niya? Okay. Ang sa akin, isipin ninyo na pag magpapile tayo ng kaso para mabawi ang titulo, ay magbabayad din tayo ng abogado. 50 mil lang naman yun, at saka 30 mil lang ang lupa. Kaya nga, di sa madalit sabi, kung ang abogado ay sisingilin tayo ng 100,000, Di mas mahal pa sa lupa. di mas mahal pa dun sa hinihinging karagdagan. Correct. Oo. Alam mo, naisip din kasi yan nung naghahawak ng titulo na anak nung pinagsanglaan.
Nasandali muna. Ang tagal-tagal na yung pera namin, ginamit nyo. Hindi ba kami dapat mabayaran naman ng pakinabang doon? Tama. Hindi ko bibitawan tong titulo na to. Hanggat hindi kayo magkakaso. Pag nagkaso kayo, maggagastos din lang naman kayo So, ibigay na lang nyo sa akin yung gastos. Eto ang titulo. Titulo. Para lang matapos na. Para lang matapos na. Di pag-isipan ninyo yung sinabi ko. Okay. So, Ngayon, pwede namang meet tawaran. halfway. Yes. Bakit hindi nyo tawaran? Tawaran na lang. Tawaran. Sabi nyo, pwede bang yung 50,000 gawin na lang nating 30? Oo. Di ba? 20. Kasi pag nagkaso pa, ito ba ay nasusolusyonan din sa barangay, mga ganun? Oo. Okay. I-complain nyo sa, kasi dahil kung magkabarangay kayo, bago ka naman magkapagsampa ng kaso sa husgado, kinakailangan din na magbigay ng sertifikasyon yung barangay. Ayan. Di ba? Oh, So, sige. subukan ninyo na mag-file ng complaint sa barangay. Parang ang complaint na ipapile nyo doon para pilitin sila na tanggapin yung balancing 30,000 at ibalik sa inyo ang titulo. Yes. Yun ang complaint ninyo. Para pilitin silang tanggapin ang bayad nyo dahil inaamin naman ninyo na may 30,000. Parang inaamin din naman nila na 30,000 na lang ang balance. Yes. Kaya lang nagpapadagdag ng interest. Yan. O, sige. Parang masarap magpamasahe ngayong gabi. Parang parehas tayo nang iniisip eh. O, sige. Eto muna. O, si Yana muna ng Batangas ay may katanungan sa atin. Hi, Yana. Good evening, Yana. Good evening po. Yes, Yana. Anong gusto mo itanong kay attorney? Good evening po, attorney. Gusto ko lang po itanong yung about sa... Nagkaroon po kasi ako ng ex-live-in partner for almost 7 years. Parang hindi ko maintindihan. Sabi ang niya, sinasabi nagkaroon niya. siya ng ex-partner. Ang galing ng pagtenga mo, ha? Lakas ng tenga. Kakalinis ko lang kanina eh. Sige. So, tapos, yung ex-partner mo, 7 years kayo, ganon. Yes po. Nagkaroon po kami ng anak noong 2017. Okay. Then, yung Nagkaroon daw sila ng nabuntis po anak ako- ng 2017. Nadinig ko. Wala naman ako sinasabi. tignan mo, pati sign language yan, ginagawa ko na. Sige. Sige. Tapos, Tuloy. Nung nanganak po ako na 2017, nung 3 months po yung baby namin, naghiwalay po kami. tapos, Nung nag-3 months po na yun, naghiwalay kami, hindi na po siya nagparamdam ng 8 years. Ano More daw? than 8 years. hindi daw nagparamdam ng 6 or 8 years. Yung lalaki, after nila maghiwalay, nung 3 months pa lang yung baby. Hiwalay Hiwalay eh. hiwalay. Kaya lang, tapos, hindi man nagparamdam maski pa meron silang anak. Oo nga. Ayan. Tapos, Sige, tapos, More than 8 years po siyang hindi nagparamdam. Then, ang contact ko lang po is yung mother niya. Nagbalak na po ako at wait namin na po akong mag-file ng voucher. nagpaplano siyang mag-file ng vowsy. Ngayon na, bakit? Nakakausap mo naman yung nanay, hindi ka nagsabi kung nasan yung anak niya. Di nagbibigay kahit na magkano? Okay. Nung first month po ng paghiwalay namin, nakapagbigay siya ng 2K. Okay. Tapos po, Okay. 2K. yes po. Tapos, Tapos? po na yun, yung sa 8 po na yun is, nakakagbigay pa siya ng first 1,500. So, hindi dire-diretso yung pagbibigay niya, ibig mong sabihin. Panaka-naka. Yes, po, nung 8 years siyang hindi nagparamdam, 4 times lang po siyang nakapagpadala or nakapadala ng Okay. Yana, Yes, ang intindi ko, hindi kayo kasal. Yes po. Hindi. Yung bang tatay ng anak mo, may asawa bang iba? May kinakasama po siya. Pero walang pinakasalan pa. Wala po. Ayun. Tapos, so ilang taon na yung anak nyo? 2017, di 2026. Tingnan mat yan. Arithmetic lang yun. 9 years na, So, bali. ngayong taon, yes po. Turning 9 po siya ngayon taon. Turning 9 ngayon 26 kasi 2017 di malaki pa gastos niya, no? Nakapagpadala po. Actually, nakontak po namin siya ngayon last month lang.
So ano Tinatay ang ko na ano po. ang gusto mong mangyari ay pilitin yung tatay ng anak mo na magbigay ng suporta. Yes po. Nag-usap po kami about doon. Kaso po, ang gusto niyang mangyari is parang hindi po sa monthly magsusupport. Alternate po. Hindi siya monthly magsusupport, alternate daw. Ganito, may trabaho ba naman yung magaling na ex mo? Yes po, nasa ibang bansa po siya. Nasa ibang bansa. Saang bansa nandoon? Saan pinadpad? Hindi ko po. Saudi po ata yun, pero company po. Ano daw? Ano daw? Saudi po. Ano daw? Saudi? po siya. Saudi? Yes po. Sa Saudi. Hindi siya sigurado kung Saudi. Baka nasa Iran. Okay. So gusto nung nung ex niya, every other month ang suporta. Okay. Ano Ngayon- ang masasabi mo doon? Ganito ang malaki ang problema mo, Yana. Una, ano ba talaga ang pakay mo sa paghahabol sa ex mo? Ang pakay mo ba ay humingi lang ng suporta para sa anak ninyo? O talagang nanggigigil ka at gusto mong maipakulong yung ex mo dahil sa pang-aabuso niya doon sa hindi pagbibigay ng sustento doon sa anak niya? So alin doon? Pili ka, A or B? Actually po kasi nung una, is yung B. Gusto ko talaga siyang ikulong since hindi po talaga siya nagkakaramdam sa amin. Okay. Hindi, O, pero ngayon- kaya gusto mong ipakulong dahil hindi nagbibigay ng sustento. Oo nga. Oo. Kasi yung iba, ay hindi ko kailangan ng sustento niyan. Maski mag-offer ng Opo. sustento yan, hindi ko tatanggapin. Ang gusto ko, makulong yan. Ay, Pag harsh, ganon, hindi oo. na sustento yung pinag-uusapan. Oo. Pero sa kaso niya kasi, ay kaya kita pakukulong, hayop ka. Kasi hindi ka nagbibigay ng sustento. Animal ka. Animal. Ano ba sa Tagalog yung animal? Animal. Hayop. Oo, Di ba? hayop. Hayop ka. Oh. Sige. So Yana, ano bang gusto mong mangyari? Ngayon, sustento na lang. Para lahat kayo masaya. Ngayon, ganito ang problema mo, no? Kasi nasa ibang bansa itong ex mo. Mm. Kasi kapag nasa ibang bansa ang ex mo, sampahan mo man ng kaso yan, hindi uusad ang kaso. Correct. Kasi para yan ay masampahan ng kaso at umusad ang kaso. Kinakailangan na siya ay maaresto, dalhin sa husgado, at siya ay magbibigay ng kanyang plea. Guilty ba siya o not guilty? Ang tawag namin dun sa stage na yon ng kaso, arraignment. Ia-arraign siya. Ang ibig sabihin ng arraignment ay tatanungin siya at sasagot siya kung inaamin ba niya ang kasalanan o itinatanggi niya. Arraignment yon. Pag hindi siya na-arraign, yung kaso ay ilalagay muna sa Archive. drawer. Oh, sa ano lang, sa tokador. I-shelve muna yung kaso na yan. Kasi wala nga yung tao. Kasi nga wala. Sa madalit sabi, hindi rin uusad Ang kaso. yung kasong kriminal na isasampa mo. Pero kung ang talagang gusto mo ay sustento, Yes. pwede nating habulin ang mga magulang niya. Yung mga magulang ng ex mo. Kasi baka doon pinapadala yung kita ng ex mo. Yun ang kakabulin natin. Kasi po, ang sangayon sa family code, hindi lamang yung magulang ang may obligasyon na magbigay ng sustento sa isang bata. Nako. Pati mga lolo't lola, Oo, ay tama. meron din silang obligasyon na magbigay ng sustento. Kaya lang, datapwat, Subalit, ngunit. ang pagbibigay po ng sustento sa isang anak ay hindi papasanin ng isa lamang sa magulang. Kaya nga every other nga daw siya. Hindi naman. Silang dalawa po kayo Kaya nga. na dapat magpasan ng pagsusustento ron sa bata. So, hindi mo po pwedeng i-demand na lahat ng gastusin ng anak niya ay sa kanya lang manggagaling. So, meron ka ring ambag. Hati kayo. Yan, kasi hindi nga kayo Oo. kasal. Hindi, maski kasal kayo, ganun pa rin. Ganun pa rin? Oo. Okay. So, tapos, In-explain ko po
sa kanya yung about sa hati anak, 50-50 nga po kami, hindi lang ako. Kasi nga, ang gusto niya pong mangyari is alternate. Ipapadala siya ng ganitong buwan. Ang sa akin ganito. Di pumayag ka Sa alternate? sa alternate kaysa sa wala. Tama. Kaya Kasi sa antayin wala. mo siyang umuwi. Pag uwi niya, Kasuhan mo. Kasuhan natin. Nakuha mo? Kasi walang mangyayari eh, di ba? Kasi ngayon, pag kinasuhan mo siya ngayon, ay di magagalit naman. Eh di lalong di nagpadala. Ay, hindi na ako magpapadala. Kinakasuhan Kinakasuhan mo mo ko ko eh. Ay, in the meantime, hindi naman uusod yung kasong yan kasi nandito ako sa abroad, hindi ako uwi. Oh. Nakuha mo, Yana? Yes po. Oh, so, kausapin mo muna siguro ng masinsinan yung mga in-laws na In-laws hilaw. mo? Hilaw pa eh, hilaw ang pa. ididemanda natin yung in-laws. Oh, Actually, yan, ang pumunta Support ka, lang. dahil support ito, pwedeng Oh. hawakan ng PAW ito eh. Yan. Punta ka sa PAW at ngayon pa lang ay gawa ka na ng research kung nasaan yung mga magulang. Correct. Para malaman natin kung meron bang kabuhayan yung mga magulang nung ex. Ayan, Kasi tinuruan kung ka na. may kabuhayan, di pwede nating habulin. Pero kung wala namang kabuhayan din, yung kanyang mga magulang, Yes. yung lolo't lola ng bata, wala naman din talaga isusustento, para lang tayong sumuntok sa buwan. Tama. Bakit pa tayo magpapagod kung hindi rin din natin mapipilit na magbigay ng sustento dahil wala naman talagang isusustento, kakayanan Oo. magbigay ng sustento. So, tama yung sinabi Sabi nga, ni, may kabiron tayong kasabihan. Ano? Hindi ka pwedeng pumiga ng dugo sa singkamas. Talaga? Pag piniga mo yung singkamas, hindi pwedeng dugo ang lumabas. Akala ko, pag kang pipiga ng dugo kay Palito, walang lalabas. Kasi nakita ko yung... Kilala mo si Palito. Ay, kilala ko si Palito. Alam mo bakit? Because Kaya nagdududa na ako sa edad mo. wala pala akong kakilala. Kilala niya si Palito. Hindi, meron kasing... wala Dito, si Direk ang eh. nakakakilala lang dito si Gigi. Si G. Si Direk lang. Direk G, Kaya kay Palito. alam mo, sayang, wala si Direk Bibet kasi nakita ko yung sa Tito Vic and Joey na palabas. Si Pinipilit Palito. na siyang kuna ng dugo kasi dapat 10cc lang. Nakala nila 100cc. Ang dami kinukuha ng dugo. Pinipilit pa nila. 100cc. At least hindi 1 litro. Parang nga 1 litro pala, parang mali. Parang gano'n. Basta pinipilit ni Tito Vic and Joey that time na pinipilit siya. Uy, pigain mo pa. Napipiga na si Palito. Wala nang mailabas. Parang toothpaste. Ano? So anyway, ano nga ba pangalan ng ating caller? Yana. Makinig ka kay attorney ha, kasi ikabubuti mo yan. Kumuha ka muna ng every other, or tingnan mo muna kung may kakayanan yung magulang. Okay? Nakuha mo, Yana? Yan. Parang half siya. Half na masaya, half na hindi. Kasi nga talagang, talagang hindi natin makahabol sa ngayon yung, wala kasi dito yung paano mo, ex mo dahil wala dito. hindi ka rin makakapagsampa ng kaso. Buti nga nalaman mo. Kung hindi ka tumawag ka agad dito at sinampahan mo, sasabihin sa'yo ng ex mo, buti Pwede nga. namang sampahan niya, kaya lang pakikiramdaman mo. Kailan uuwi? Pagka alam mo na kung kailan uuwi, hihingi ka ng warrant of arrest. Yan. Paglabas niya sa immigration, posasan yan. Kaso wala naman siyang napala ng next few months. Wala siyang pera. Kasi baka hindi umuwi. Di ba? Nakuha mo na, Yana? Yana? Yan na. Yan na. Ayan na. Okay. Sige, thank you. Yan na. Okay. Ayan, sige. closing na po. Ayan. Sige. Hoy, kaya importante sa mga ating mga kabataan, tandaan ninyo, pag hindi kayo naging responsable, mga nanay at tatay ninyo ang hahabulin. Tinakot ko lang. Tinakot ko lang. Well, anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. Of course, pasalamatan natin ang mga tumulong sa atin, mga taga-Diliman, College. Yes. Okay. Thank you so much. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Bayma Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Dalawa lang ang pwede nilang napulot ngayong gabi. Na-inspire sila para maging abogado o na-inspire sila para maging caller. Magkakul sila ng problema. Oo. Sige. Bata pa yan. Wala pa masyadong problema. Sige.
Mag-hi ka na. Ay, sige. Magbabay Atty. ka Danny na. Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. At nanay, Nanay, Miss Bayambang. Miss Bayambang, bye!